ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Ang gloria ay kagalahan, ang gloria ay kalakasan, ang gloria ay dala
Manalangin po tayo sa ating Diyos na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw. Napakabuti mo po, Panginoon. Binibigay mo pa po sa amin ang panibagong umaga. Isang maulang umaga sa lahat na makakarinig ng mabuting balita. Purihin natin ang Panginoon, yun dapat ang unang nasa isip natin. Hindi pa dumidilat ang ating mata, ang ating palang diwa. Lord, maraming salamat. Every gising is a blessing. Keep on smiling. Sa pagkakataong nilikha ng Diyos ang umaga, ang sabi niya, it was good. Sa paggising natin sa panibagong umaga, it is good. God is good all the time. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Lord, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang na nagawa ko sa nakalipas na oras. Patid ko na ano man ang nasabi ko sa aking kapwa, nagawa, naisip, sa iyo ko yung ginawa, Lord. Patawarin mo ako, linisin mo po ang aking puso. Kami po ni Brother Moises na magkakaroon ng pagninilay sa iyong Monday Gospel. Gabi mo lang kaming instrumento, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, isip, spirito. Manahan ang iyong banal na spirito sa aming pagkatao. Upang ang espiritu mo at espiritu namin ay magkaisa. Diyan mo kami ng kababaang loob, Lord. Ikaw po ang pinagmamalaki namin sa Facebook Live na ito. Salamat, Panginoon. Ito na naman, everyday, nag-aanyaya ka sa isang maliit na piging na kung saan inihanda mo na ang lahat. Nandiyan na lahat. Pupunta na lang kami at makikikain sa mga salita mo magbibigay sa amin ng buhay. Kaming mga makasalanan, makakasama namin ng isang banal na Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Itong oras na ito ang pinakamalagang oras na nagagawa namin sa bawat oras sapagkat kasama ka namin. Ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit patuloy pang umiinog ang mundo. Salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Of course, Lord, bawat isa sa amin ngayon, may dinadalang pagsubok, may dinadalang mga pigatin, no, Lord, yung mga negative na sa aming isipan. In Jesus' name, kinakast out ko po yan, sapagkat sa oras na ito, hindi problema ang gusto ibigay ng Diyos, kundi isang mabuting balita na magbibigay sa atin ng pag-asa, pagtitiwala, pag-ibig, pananalig sa Panginoon. Nananalig ako ng Facebook Live na ito, live na live, ang iyong Espiritu. Lord, lahat ng bagay sa mundo, baliwala. Ikaw lang ang dapat pinakamahalaga sa aming buhay. Sapagkat kami, nakiki-apartment lang dito. Sana, Lord, lagi mo po kami bigyan ng lakas ng loob. Salamat, Panginoon. Mas maraming dapat ipagpasalamat kaysa ireklamo. Patuloy kang kumilos sa mga susunod pang minuto. Irespeto natin ang presensya ng Panginoon. Kalimutan muna natin yung mga pride natin. Humarap tayo sa Kanya, makisalo sa Kanyang piging ng walang galit. Magkaroon tayo ng kababaang loob sapagkat ang Diyos ang mangungusap sa atin. Instrumento lang po kami. Sapagkat kami, kahit kami ang nagsasalita, nakikinig din kami sa mensahe ng Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong bigyan ng parangal ng mabuting balita.
mabuting balita, ayon kaya San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Hinanapan si Jesus ng palatandaan mula sa langit. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakita sa kanila. Maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na dihama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, welcome po muli sa The Word of God. Everyday Facebook Live. Everyday po to, kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung ating pagninilayan. Wala pong pinakamasarap gawin paggising sa umaga, kundi hanapin na mapakain ng Diyos ang ating espiritu. Sapagkat ang katawang lupa na to, mamamatay, iwan lang naman, ano bang pinakamahalaga sa buhay? Ang kaluluwa. Amen po? Isa lang yan. Kumbaga, pag yan napunta sa impyerno, wala na. Di ba isa lang? Kaya dapat buhay pa tayo, naalagaan natin yan. So, paano natin naalagaan? Siyempre, kailangan makarinig tayo ng mabuting balita everyday. Hindi naman kawalan sa buhay ng tao ang makinig sa mabuting balita. Actually, ang laki-laki ng pakinabang natin dito. Ayun nga lang, nakakalungkot isipin na kung kailan nagkaroon ng pandemya, imbis na mas lumapit, mas maging malapit ang tao sa Diyos, parang yatang mas lalo nawawalan ng panahon, no? Meron namang iba, kung kailan nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng time kay Lord. So, ano po bang layunin ng Facebook Live na ito? Siyempre po, una sa lahat, sinabi po ng Diyos, no? Na ito po, ang Bible ay basahin everyday. Bakit? Kasi po ito'y pagkain ng ating espiritu, sabi ng Panginoong Hesus. At sa ganon, para pag everyday na po tayo nakikinig, siyempre pagkaroon po tayo ng self-examination. Kailangan may nagbabago. Alam niyo, hindi po naman natin talaga kayang baguhin ang sarili natin mag-isa. Sa totoo lang, hindi talaga. Kailangan natin ng inspirasyon. At yun ay ang Diyos. Kasi sa Kanya, walang imposible. Basta talagang suko lang lahat. Alam mo, 100% wala ka ititira sa sarili mo. Sapagkat yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kung gusto mo maging alagad ko, sumunod ka sa akin, pasanin mo yung sariling krus. At sumunod ka sa akin. Amen. At wala namang kalugi-lugi pag tayo po sumunod sa Panginoon. Amen po. So, isa pa, syempre pagka may nagbabago na sa sarili mo, yun na yung time na pwede ka nang magbahagi. Yun na yung tinatawag na Great Commission. Amen? Great Commission. Ibig sabihin ipapalaganap mo na yung mabuting balita. Pwede ka na maging alagad ng Panginoon. At paano natin mapapalaganap sa panahon na ito? Of course, through social media. Itong Monday Gospel, i-share nyo sa timeline nyo. Utos din po yan ng Diyos na dapat nating sundin. Kailangan po nating ipalaganap ang mabuting balita. Amen. At ngayon po, Monday Gospel, kumbaga, ayan, kaya ayokong gumamit ng mouse Buti pa pagkamay, teka, dandahanin natin, ang bilis Okay. Ang ating Monday Gospel ngayon, ay magmumula kay San Lucas. Chapter 11, verses 29 to 32. At ito po ngayon, ngayon po ay October 12, 2020. At tungkol po ito sa hiningan si Jesus ng palatandaan mula sa langit.
Sa akin po, reflection ko yan, binigyan ko ng hashtag sign. Pero syempre, mauna po nga magbigay ng reflection sa atin si Brother Moises. And of course po, si Brother Moises, isa po siyang, matagal na po siyang mangangaral ng salita ng Panginoon. Member din po siya ng CALAP or Catholic Lay Preachers of the Philippines. At marami na po siyang kinabilangan ng mga Catholic group. And masasabi natin na marami siyang may bibigay na pagninilay sa atin tungkol sa mabuting balita ngayon. So, itatry po natin siya i-contact. Kasi syempre, since live tayo, itatry po natin siyang contact. So, masasabi natin na, hello? Hello, good morning po. Yes, good morning, Sister Angelica. Narinig niyo po ako? Okay na po ako? Okay. Hindi sabihin, malinaw naman po yung boses ko po sa inyo. Malinaw naman po yung boses niyo po sa akin. Bali po na-introduce ko na po kayo. Bali, sabi ko nga po, pwede kayong makapagbahagi sa amin ng mga experience nyo kay Lord, lalo na sa gospel ngayong araw na ito na tungkol sa hiningan si Jesus ng palatandaan mula sa langit. So, medyo kung babasahin pa lang po natin title, ano ba kaya ibig sabihin nun? Kaya sige po, mag-start na po kayo, nakikinig na po kami. Ayan po, at isang mapagpalang araw po, umaga ng Lunes, at kayo po ay patuloy na sumusubaybay at nakikinig po sa programang ito ni Sister Angelica sa FB Live para po pag-usapan natin at pagnilayan ang bawat ebanghelyong nababasa po natin sa araw-araw. Una-una po ako'y nagpapasalamat kay Sister Angelica na ginamit ng Diyos upang sa pamamagitan po ng ating programang ito ay mapatuloy po natin ang ating paglilingkod po sa Kanya. Ay nakikita lamang po mga minamahal na kapatid na hindi po naging hadlang ang pandemya para hindi po natin ituloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. No, may mga prayer meeting online na nga pong ginagawa sa pamamagitan ng Zoom, sa amin po sa CALAP, every Thursday po meron pong online prayer meeting. Kaya natutuwa po ako at ako'y naging bahagi po ng programang ito na kung saan si Sister Angelica po ay ginamit ng ating Panginoon. Ayan po. At tungkol naman po sa ating ebanghelyo, sa ating gospel po na ito, gusto ko pong unahin po, number 1, yung sinabi ni Lord na masamang lahi, no, evil generation. No, sapagkat sa pagkakataon pong ito, makikita po naman natin, no, na may dalawang uri ng tao na nasa mundo. Yung tinatawag na una, people in the world. Pangalawa, people of the world. Ano po yung difference nitong dalawang ito? What is the difference between the two? No? Pag sinabing people in the world, ito po yung nasa sanlibutan. No? Nasa sanlibutan. Pag sinabing people of the world, ito naman po yung nasa sanlibutan na makasanlibutan. Kaya nga po yung patuloy na nagsimula po ako sa CALAP, naging miyembro po ako, yung mga aral na napakinggan ko, lalo tigit kila Brother Domé Rodillas, yung mga senior po speakers natin at preachers sa CALAP. No, nakita ko po dito, no, napapansin po natin na kung ano po ang normal kay Lord, yun ang abnormal sa mundo. At kung ano naman yung normal sa mundo, yun naman po yung abnormal sa ating Panginoon, sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Katulad niya, nung tayo ay free pang magsagawa ng prayer meeting, gabi-gabi napupuyat tayo. Abnormal sa mundo yun eh. Kasi kapag ikaw ay makamundo, nasa mundo ka, kapag napagod ka sa iyong pagtatrabaho, normal sa mundo na magpahinga ka na. Pero ang normal sa Panginoon na kahit ikaw ay napagod na kapag umati ng prayer meeting, kahit ginagabi na, nandoon ka pa rin. Bakit? Kasi nagbibigay ng kalakasan ito sa ating Panginoon. Amen. No, meron yung kwento. No? Kasi itong gospel po natin tungkol sa tanda sign, may kwento nga po. No? May isang tao na hindi niya makayanan yung kanyang problema sa buhay. Itong tao na ito, minsan umaatin ng mass, nagsisimba, pero ganito naman ang tao kapag hindi nararamdaman ang Panginoon sa puso niya, kapag hindi nakayanan ng problema, ano na mag-iisip? May isip ng kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan, magpapakamatay. Itong taong ito, umakyat sa billboard. Ganyan ang mga tao
Minsan nga, meron ako nabalitaan, matagal na panahon na ito, matagal na taon na ito, na may isang tao na nakita na sa ibabaw ng billboard sa tapat ng GMA 7 sa Timog. Anong gagawin doon? Kaya umakyat, magpapakamatay. Kaya nagkagulo yung mga kapulisan na doon sa ilalim, may mga sasalo at merong naglakas loob na umakyat para iligtas itong taong ito. Nailigtas naman ito at nung nakausap nila bakit siya nasa loob ng, nasa itaas ng billboard, no, ang kanyang problema na walan daw po siya ng pwesto sa palengke. At iniisip niya, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makapagtrabaho dahil yun lang alam niyang hanap buhay. Paano na yung buhay niya? Ito yung mga taong walang puso. Wala kay Lord yung puso. Wala si Jesus sa puso niya. Ito magpapakamatay, umakyat sa billboard. Tuloy ko lang po yung aking kwento. Pag akyat niya sa billboard, syempre nasa isip niya magpapakamatay na. Tapos maisip-isip niya na nandyan dyan si Lord. Ang sabi niya gano'n, kaya ko kaya ito, Lord? Lord, bigyan mo ako ng sign kung tama itong gagawin kong ito. Okay. No? Habang kinadasal ng taong ito na Lord, bigyan mo ko ng sign sa kanyang pagkakayo ko, tiningalat niya ang kanyang ulo. At nakita niya meron siyang kaharap na billboard. Meron siyang nabasa doon at ang sabi niya gano'n, siguro ito na yung sign. Nung binasa niya yung billboard, nakasulat, Nike, just do it. Yun ba yung sign? Yun ba yung sign na hinihigit natin? Ito yung taong tinatawag ko na nasa sanlibutan eh. No, kasi madalas ko pong sinasabi sa ating mga kapatid, kapamilya, sa ating sa community members, sa mga estudyanteng aking nakakasama sa recollection, sabi ko sa kanila, ang totoo, hindi nyo na kailangan ng sign kung meron kayong didesisyonan na mga mahalagang bagay sa buhay ninyo. Simple lang, gamitin natin yung wisdom na ibinigay ni Lord, yung karunungan na ibinigay ni Lord sa atin. Kapag alam mong tama, gawin mo. Kapag alam mong hindi tama, huwag mong gagawin. Yun lang, kaya nga ibinanggit po dito sa gospel yung wisdom ni Solomon. Opo. Grabe yung wisdom ni Solomon. Galing po yan. Gift po yan ng Holy Spirit eh. Di ba tayo mga charismatic alam naman natin na nagagawa natin ang lahat ng bagay na ito sapagkat nandiyan ang Holy Spirit na mayroong regalong ipinagkaloob sa atin. The gift of wisdom. Kaya nga, alam naman po natin yung kwento ni Solomon eh. Grabe po yung wisdom ni Solomon, di ba? Yung merong dalawang nanay. Ito yung sample po, dalawang nanay na nag-aaway, nag-aagawan doon sa isang bata. Sabay, ang sister po niyan, sabay po silang ipinanganak doon sa Pabella Hospital. No? Sample lang po yun. No? Itong nanay na ito, parehas nakatulog at katabi ang kanilang anak. Siguro mas malikot yung isang nanay kaysa sa bata. Kaya sa sobrang kalikutan po niya, nadaganan po niya yung kanyang anak. At ito po ay namatay. Dahil nakita niyang patay yung anak niya, alam niyo ang ginawa po niya. Oh? Ang ginawa po niya, pinagpalit niya po yung bata doon sa kasabay niya ng anak. Hanggang sa magising na yung nanay na pinagpalitan niya, sabi niya, hindi ko anak ito. Hanggang sa nagtalo sila. Dinala po sila kay Haring Solomon at dito ginamit ni Solomon ang kanyang wisdom na mula din naman sa ating Panginoon. Ang sabi ni Solomon, sino ba talaga ang nanay ng sanggol na ito? Sabi nung nanay number 1, ako po. Sabi nung nanay number 2, hindi po, nagsisinungaling po siya, ako po ang nanay. O sige, kung talagang walang magsabi sa inyo na totoo kung sino nanay ng sanggol na ito, may gagawin ako. Sabi niya, kawal, akin ay espada. Sabi gano'n ng kawal, malahari, ano pong gagawin ninyo sa espada? Akin na espada, hahatiin ko na lamang itong sanggol na ito. Para walang away, tagkalahati itong nanay na nag-aagawan sa sanggol. Alam niyo po, ang sabi ng nanay number 1, magaling po ang inyong tinuran, mahal na hari. Sige po, hatiin niyo na lang po yung bata para wala pong away. Pero yung nanay number 2, ang sabi sa kanya, mahal na hari, wag niyo pong kakantiin yung anak ko. Wag niyo pong hahatiin yung bata sapagkat pag hinati niyo po yung bata, mamamatay po siya. Sige po, dahil sa matindi pagmamahal ko sa bata, ibigay niyo nilang po sa kanya yung bata. Huwag niyo lang po patayin. Ang sabi ng mahal na hari, kawal, ibigay sa nanay number 2 yung bata. Siya po ang tunay na nanay. Ito po yung wisdom eh. No? Kaya nga sabi kong ganoon, kapag ka ikaw ay makasanlibutan, hindi natin maiisip ang bagay na ito. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya na ito. Paano mo nakilala si Lord? Ano yung nagiging palatandaan sa iyo kung paano mo nakikilala si Lord sa panahon ng ikaw ay nasa problema na sa buhay?
Pangalawa, gusto pag-usapan, ito yung pinakatutumbok ko ng gospel, yung sign, yung tanda. Ito yung madalas kong sabihin kapag po ako ay nagtutok sa prayer meeting. Ang taong naghahanap ng tanda, yan ay tanda ng kawalang pananampalataya. Amen. Alam naman po natin, no? Mabasa naman natin, sinabi ni San Pablo, ano ba yung pananampalataya? Ito raw po ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya tuwang-tuwa nga po ako doon sa gospel ni Bartimeo Kung naalala niyo po yun, Sister Angelica, mga tagapakilig, di ba? Si Bartimeo po, ano po yung kapansanan niya? May kapansanan po siya. Si Bartimeo po ay isang bulag. At nung dumaan po si Jesus sa kanya, naramdaman niya dumaan si Jesus dahil din siguro sa pagsisigawan ng mga tao. Si Bartimeo wala pong ibang ginawa kundi sumigaw na sumigaw din at tawagin si Jesus. Sabi niya, Jesus, anak ni David. No, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Jesus, anak ni David, tulungan niyo po ako. No? Sinasaway po siya ng mga kasama ni Jesus ng mga disipulo. Huwag kang maingay at andito ang Panginoon, huwag kang maingay. Pero anong sabi ni Jesus? Hayaan niyo siya. Lumapit si Jesus sa kanya at ang sabi ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ni Bartimeo, Jesus, anak ni David, gusto ko pong makakita. Ang ginawa ni Lord, binigyan siya ng kagalingan. Binigyan siya ng pananaw. Nakakita po si Bartimeo. Bakit po bumilib ako kay Bartimeo? Kasi sa panahon po natin ngayon, sa mga tao ngayon na sinasabi kong nasa sanlibutan, makasanlibutan, no? Ang laging nasa isip is to see, is to believe. Amen. Kailangan ko munang makita, no? Makita bago ako maniwala. Pero kay Bartimeo, baligtad po yan. Ano po yung kay Bartimeo? To believe is to see. Amen. Naniwala, sumampalataya muna siya bago siya nakakita. At saka siya nakakita. No? Sa atin sa Panginoon, dahil nararamdaman natin siya, hindi na natin kinakailangan pang sabihin, Lord, bigyan mo ko ng tanda, bigyan mo ko ng sign, nandiyan ka ba? Ito po, sa pangatlo po, no? Ito po sa mga patuloy pa rin na naghahanap ng tanda. Asan ang tanda? Asan yung sign? No? Sa araw-araw nakikita natin, bagamat tag-ulan, number 1 tanda, patuloy na pinasisikat ng Diyos ang araw sa bawat isa po sa atin. Amen. O ito pa isang tanda, patuloy na bumubuhos ang ulan. Sino po ang may gawa na yan? Nagpapatunay na may tanda mula sa langit. Amen. Pangatlo po, ano po? Yung araw-araw na pagising natin sa umaga. Ang pagising natin tuwing umaga. Yung buhay na ito, tayo po mismo ay isang tanda. No? Si Brother Moises, dahil may clip lang po yung ating bahaginan po ngayon. Si Brother Moises, nung wala pa ako sa Panginoon, ako po ay laki sa lola. Sinishare ko po lalo sa mga kabataan. Siyempre, pag laki sa lola, hindi po Jeprox. No? Kasi po, ang laki po sa lola. Talaga namang nandiyan yung talagang pagdidisiplina. Alas 6 pa lang. Nang alas 6 pa lang dito sa Sapang Palay, alas 6 pa lang ng hapon, nasa bahay na. Pagkatapos pang kain, no, pahinga ng konti, nakahiga na kami ng lola. At dalawa kong kapatid. No? At ito madalas sabihin sa akin ng lola. Sabi sa akin, tuwing linggo, sabi sa akin, Apo, pumunta ka doon sa simbahan. Nando doon si Jesus. Magsimba ka. Tuwing linggo, ganun, Apo, punta ka doon sa simbahan. Nando doon si Jesus, magsimba ka. Kaya nasa isip ko, pagpunta sa simbahan, nando si Jesus. No? Elementary pa lang ako, high school hanggang sa pumanaw ang lola. No? Nasa isip ko, kaya po ako nagsisimba na doon si Jesus. Pero year 1991, nung ako po'y naka-attend na ng Catholic Life in the Spirit Seminar, siyempre, diocese ng Malolos, no? Doon po ako unang nag-seminar sa Santo Cristo Paris, yan po sa Marulas. No? Nakapakinig na salita ng Diyos. Patuloy po na sa pakikinig, naramdaman ko po na buhay si Jesus. Kaya nga po sa mga sandali pong ito, habang ako'y nagsisimba, hindi ko lang nasa isip na nandiyan si Jesus sa simbahan, kundi kahit saan nandiyan si Jesus. At hindi lang ako naniniwalang nandiyan si Jesus, kundi nararamdaman ko pa si Jesus.
Amen. Hindi ko na kailangan ng tanda kasi si Lord, pinararamdam niya pa po sa akin. Pinararamdam niya hanggang ngayon, panahon ng pandemya, nandiyan siya, nararamdaman ko po siya. At ito po lamang mga minamahal na kapatid, siguro masyadong malaki na inakain ko pong oras para sa programa pong ito. Ako po yung muling nagpapasalamat kay Sister Angelica sa pagbibigay ng pagkakataon maging bahagi ng programa ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so maraming pong salamat, brother. You can stay or kung gusto mo, kung may gagawin ka, pwede mong off, no? So ako naman po, ang mabibigay ko pong reflection para sa Monday Gospel, no? Tungkol po sa hiningan si Jesus ng palatandaan. Alam po nyo, yung practical lang, no? Na ginagawa ng tao. Tayong mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga pamahiin, mga kasabihan. Di ba? O minsan, sabi mo, oh, anak, huwag may sukat yan. Kailangan yung damit pang kasal, di ba? Huwag mo na isukat kasi baka hindi matuloy yung kasal. O kaya sinabi na, ay, nako, may dumaan na pusang itim, may mamamatay. Ganyan tayo mga Pilipino, di ba? Namana natin yan sa mga kanununuan natin. O kaya yung, huwag ka magwalis sa gabi. Lalabas ang swerte. O kaya yung mga kasabihan, no? Maraming din tayong mga pinaniwalang kasabihan. So, minsan, pag tayo hindi nakakilala sa Panginoon, masasabing totoo yung sinabi ni brother na yung kapag nasa Diyos ka, yung normal sa tao nagiging abnormal sa kanila. Pero pag makamundo ka, yung normal sa atin, sa mga taong makamundo, abnormal yon sa mga taong nasa Panginoon. Sa buhay natin, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, tama, dumating sa buhay mo na humingi ka ng sign. Lord, gusto kong makita yung mapapangasawa ko. Kailangan ganito siya, ha? Kailangan meron siyang ibibigay sa akin ganito. Ibig sabihin siya na yon. Yung ating palatandang hinihingi sa ating kapalaran, dumidepende kung ano yung gusto natin. Amen? O kaya, nagsasapalaran tayo, no? Sapalaran. Hindi natin alam na yung sign na hinihingi natin, pwede tayong mapahamak. So kung hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa mga kasabihan at mga pamahiin, tanggalin na natin yan. Lalo na sa mga Chinese, sabi na, kailangan may ganito ka, kailangan yung pwesto ng pinto mo, hindi nakatapat sa hagdanan. Hindi ba? Marami tayong pinaniniwalaan na gawa ng tao. Mga paniniwala, tradisyon. Kapag tayo ay talagang nananalig sa Panginoon, hindi na natin kailangan yung mga yan. Sapagkat yun yung mga pangmundo lang. Kung gusto natin ng sign talaga wala tayong makikita sa Panginoon. Makikita lang natin yun kapag tayo ay nasa Panginoon na. Bakit? Sapagkat ang sign na ibibigay sa atin ni Lord ay hindi nakikita, kundi nararamdaman. Ang sign na ibibigay sa atin ng Panginoon ay hindi nahahawakan. Amen? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At tayo may Espiritu din. Yun ang mag-uusap. Yun ang magkoconnect. Ang Biblia ay open book na. Amen? Pero bakit hanggang ngayon, ang tao, alam ng masama, ginagawa pa rin? Hindi pa ba sign? Wow! Yung mga nakasulat sa Bible, naganap na lahat. Dindol, bagyo, tsunami sa Japan, sumabog ang bulkan, nagkaroon ng mga giyera, di ba? Ang dami na di ba? Naganap na lahat. Sobrang palatandaan na yun, no? Masasabi natin na, ano pa kayang sign ng gusto ng tao para matauhan? Amen? Kasi marami ngayong mga kapatid natin na ayaw nilang matauhan. Binibigyan na ng sign na, itong pandemic, sign na to Amen? Palatandaan na to na kailangan na natin magbago kasi anytime Jesus will come. Tapos na ang Old Testament, New Testament. Nasa last page na tayo ng Bible. Amen? Ano pa ba? Kailangan pa bang madisgrasya? Yung mga simpleng bagay, hindi ba? Halimbawa ang mga tao kasi minsan talagang matigas ang ulo, di po ba? Minsan mga batas lang Pagsunod sa batas ng tao yung, sige, pag magmomotor ka, mag-helmet ka Yung mga tao na, di ba? Hindi sinusunod. Alam na nila na pwede silang madisgrasya.
Minsan tayo, alam na natin yung dapat natin gawin, hindi natin ginagawa. Tayo din ang nagpapahamak ng sarili natin. Kasi nga inaabuso natin ang free will natin. Amen. Gumagawa tayo ng sarili nating gusto. Kaya palatandaan ko ganito. Pag ito nangyari, tsaka pa naman. O kaya minsan, inaano natin si Lord, no? Sige Lord, pag pinagaling mo yung nanay ko may sakit, yan ang palatandaan na ako'y magbabalik loob na sa'yo. Naku, wag pong gano'n, no? Doon po sa mabuting balita, tama, sinabi ng Panginoon, masasama ang lahing ito. Actually, sa panahon natin, hindi lang masasama, talagang sabi ko ano, makademonyo na ang ginagawa ng tao. Sariling ama, nire-rape ang anak, pinapatay, chinachapchap ang, diba? Sobra. Demonyo na yung mga makademonyo. At masasabi natin na, ito na yung palatandaan sa atin, ha? Na kung gusto talaga natin na ng palatandaan, makikita lang natin yan pag tayo ay talagang buong puso ng sumuko sa Panginoon. Bakit tayo hingi ng palatandaan sa Diyos? Ang Diyos ang humihingi dapat ng palatandaan sa atin. Kailangan ipakita natin sa Panginoon, Lord, ang pagbabalik loob ko sa iyo, ang palatandaan na ako'y buong puso nang nagsisisi. Marami tayong pagkukulang sa Diyos. Naibigay na ni Lord lahat eh. Binigay na niya ang kanyang buktong na anak. Palatandaan na tayo'y mahal na mahal niya. Tama si Brother Moises. Tumingin ka sa langit. Umuulan, umaaraw, may hangin. Binibigay niya lahat sa mabuti at sa masama. Amen. Pero yun, minsan din natin na-appreciate. Kapag may problema sa buhay natin, doon tayo nakafocus. Kahit binigyan ka na ng pagkain, binigyan ka na ng tirahan, binigyan ka na ng mga anak, once na pumasok ang katiting na problema, ay na. Palatandaan na yun na, bibigay ka na, malulungkot ka na. Amen. Maging malakas ang pakiramdam natin. Dapat humihingi tayo ng wisdom o ng karunungan sa Panginoon. Kamukha ng binigay na example ni Brother tungkol kay Haring Solomon. Si Haring Solomon, nakita niyo naman sinabi niya, di ba no? Dahil sa pagmamahal ng ina, sige, bigay na lang niya, wag lang patayin yung kanyang anak. Ganyan din ang karunungan ng Panginoong Jesus. Nung may senaryo na si Maria Magdalena ay babatuhin ng mga tao dahil sa nahuli siyang pangangalo niya, at yun ang parusa nung araw sa panahon ni Jesus, na kapag nahuli kang nangangalo niya, babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero nung sabi ng Panginoong Jesus, sige, ang walang may kasalanan sa inyo, siya unang bumato. Yan ay karunungan. Amen. At ang karunungan ay hindi nabibili sa drugstore, sa palengke, kahit ibigay mo pa lahat ng pera ng buong mundo, hindi yan nabibili. Yan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Walang kabuluhan sa Panginoon na ikaw ang nakaimbento ng kuryente, telepono, ng Facebook. Kamangmangan yan sa Panginoon kung kapos ka naman ng karunungan sa paggawa ng mabuti. Kung wala kang bunga ng mga banal na espiritu, kamukha ng pag-ibig, kapayapaan, pagpipigil sa sarili. Kaya nga alam mo, God is a good God. Actually, very good God. Bakit? Sapagkat ano man ang katayuan natin sa buhay, mayaman, mahirap, matanda, bata, pare-pareho niyang ino-offer ang langit, ang buhay na walang hanggan. Walang palakasan. Amen. At sinabi din sa mabuting balita yung tungkol kay Jonas, si Jonas po, siya yung pinadala ng Diyos sa Ninive. Kasi sa Ninive po, yung lugar na yon, sobrang makasalanan yung mga tao. Pinadala si Jonas ng Ama sa Langit para sabihin, ipangaral na magbalik loob na kayo sa Diyos. Magbalik loob na kayo. Kasi pag hindi, gugunawin yung lugar na yun. At anong nangyari? Nagbalik loob. Yung mga tao doon, nanguna pa yun ng hari doon. Nangunguna yung talagang pinakapinuno. Amen. Ganon din tayo sa panahon na ito. Alam mo, ibinigay na lahat ng Diyos ang example Lahat. Sa Biblia pa lang,
nagunaw ang mundo sa panahon ni Noah, nasunog ang Gomora, hindi ba ang dami na, tapos sa panahon natin ngayon, iba't ibang bansa, nandiyan na yung mga tagutom, nandiyan na yung mga bagyo, di ba? Ayan na nakahain na naranasan na natin mga nasunugan, mga namatayan, binigay na, todo, ng Diyos. Ngayon kung talagang ayaw pa rin nating magtanda, alam mo yon yung matuto, hindi natin na masisisi ang Panginoon. Amen. Ipakita natin ang palatandaan. Tayo ang magpakita ng palatandaan sa Panginoon, hindi ang Diyos ang magpakita ng palatandaan sa atin. At ano yung palatandaan na mapapakita natin sa Panginoon? Ano yung sign? Lord, kaya ko nang i-give up ang lahat para sa iyo. Yun ang sign na naganap na sa iyo ang pinakadakilang himala ng Diyos. Hindi ang himala na pagpapagaling na ang bulag ay nakakita, hindi ang himala na ang hinalian ng demonyo ay na-cast out, nawala yung demonyo, hindi yung himala na nabuhay yung patay, hindi. Kapag isang tao ay nagbalik loob sa Diyos, naganap na sa Kanya ang pinakadakila na himala ng Panginoon. Huwag nating sabihin sa sarili natin na itong gusto ko, diyan tayo napapahamak. Tanggalin natin yung pride. Yung pride na yan yan yung nagiging palatandaan na malayo tayo sa Panginoon. Amen. Malayo tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng self-examination. Tingnan natin ang ating sarili. Alam mo, pag dito sa mundo, pag lumabas ka, tumingin ka ng diretso, kaliwa, kanan, likod, dami mong makikitang distraction. Bakit hindi minsan subukan mo, tumingin naman sa taas? Makikita mo ang isang langit na kulay blue, puti, walang sagabal, di ba? Ang ganda, wala na sa umaga, at pagpasdan mo yung langit, no? Lalo na noong time na nagkaroon ako ng pagkakataon na sumakay sa barko, at nasa kalagitnaan ng laot, titignan ko yung langit, ang ganda. Yung walang mga building, walang lupa, ang ganda ka ako. At nung ko naisip, galing ni Lord, no? Galing niya talaga. At nung ko naisip na, ito ang ino-offer ni Lord. Malaking langit, mas malaki kesa sa problemang dinadala mo ngayon. Tumingin ka sa langit at isipin mo, ito ang palatandaan na mahal ako ng Diyos. Gusto niya akong makasama sa langit na yan. Pero paano tayo makakarating sa langit? Kung puro kademonyohan ang ginagawa natin. Amen. Magbalik loob tayo sa Panginoon hanggat may panahon pa. Amen. Ang bawat araw ay pagkakataon para magbalik loob sa Panginoon. Alam nyo, ang bawat araw na dumadating sa atin, isang malaking palatandaan na yan Kahit hindi mo nahingi sa Diyos, palatandaan na yan na mahal ka pa ng Panginoon. Di ba? Hindi ba nakaka-proud yun? Na, ay Lord, boy na naman ako. Naku Lord, sorry, nagkasala ako kahapon, pero binigyan mo pa ako ng pagkakataon para makapagpatawad ng kapwa ko. It's a big sign. Amen. Sana po magkaroon tayo ng pagninilay sa mabuting balita. Ayun. Ikaw na nakikinig, ako na nagsasalita, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon na magnilay. Amen po. Mag-iiwan sa atin ng Panginoon ng katanungan. Katanungan yun. Ano pa bang mga palatandaan ng pinaniniwalaan mo sa iyong buhay na nagiging dahilan para mas maniwala ka doon kaysa sa Diyos? Amen. Isama natin yan sa pagninilay natin. Sa palagay mo ba, ikaw pa rin ba yung tipong taong naniniwala sa mga pamahiin? Sa mga paniniwala ng mga ibang lahi? Bansa? Ikaw ba yung tipo ng tao na hanggang ngayon masasabi natin nga meron kang siniset na sitwasyon na palatandaan na kapag naganap yun, saka ka palang gagawa o kikilos? Sana tanggalin na natin yan. I-focus natin. Kasi we cannot serve two masters. Maniwala sa ganitong paniniwala at the same time naniniwala ka sa ganito, malilito ka. Kailangan isa lang. Kung sa Diyos ka naniniwala, maniwala ka sa Kanya.
Yung kanyang mga utos, perpektong palatandaan na yan ng kaligtasan. Perpektong palatandaan na yan ng buhay na walang hanggan. Amen. Kamukha nito, everyday Facebook Live, palatandaan to. Na tayo mahal ng Panginoon. Sabi ko nga, dami-daming tao sa mundo, ba't ikaw pang nagtsatsagang makinig? Actually, hindi tayo nagtsatsaga. Tayo ang pinagtsatsagaan ng Diyos. Amen. Sama natin sa pagninilay natin yan. Simula ngayon, dahil ako'y buong pusong nananalig sa Diyos, wala na yung mga sign na yan. Na kapag ganito, pag umulan, di ako lalabas. Di ba? Na kapag ganito, di ba? Ang paniniwala at pananalig sa Diyos dapat buo, walang kahati. Kaya nga, di ba sinabi ng Panginoon sa kanyang utos, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, buong isip, puso, kaluluwa at lakas. Ano natin siya maiibig ng buo kung may humahati sa pag-ibig natin sa Kanya? Lagi ko rin sinasabi na simple lang naman ang buhay. Gusto mo maging masaya? Gusto mo magkaroon ng kagalakan? Gusto mo magkaroon ng mga bunga ng Espiritu? Simple lang. Sundin natin ang unang utos ng Panginoon. Love God above all. Pagkatapos niya, susunod na lahat. Ibibigay ng Diyos sa atin ang dinidesire ng puso natin according to His will. Mabuhay tayo sa pananampalataya na may gawa. Mabuhay tayo na ang tanging nating palatandaan is mahal ako ng Diyos. So wag ko na siyang saktan. Amen. Lagi tayo magpakita sa Diyos ang palatandaan. Tayo ang kakitaan ng Diyos ang palatandaan. Tayo magpakitang gilas sa Panginoon. Kasi siya, wala na siya ipapakitang gilas sa atin. Nagawa na niya lahat. Ito na yung ating turn. Kung baga sa entablado, tayo na ang magpresenta na kung ano ba ang maipapakita natin sa Panginoon. Sana po, natouch tayo ni Lord sa kanyang mensahe. Ayaw ni Lord na kahit na alam mo na ang mga utos niya, mahal tayo ng Panginoon. Pinapaalalahanan tayo. Sapagkat hindi lang tayo katawang lupa. Tayo may espiritu, tayo may kaluluwa. Amen. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe mo. Tunay nga na ang dami naming pinaniniwalaan, marami naming hinihinging tanda. Pero kung tutusin kami, dapat na magtanda. Magtanda sa mga kasalanang ginagawa namin na makakapagpahamak sa amin. Sana matuto na kami sa mga pagkakamali namin. Hindi yung nagkamali na kami, nagkamali pa rin, mali na mali. Hindi natututo. Magtanda na kami, Panginoon. Hanggat may panahon pa. Hanggat hindi pa nauubos ang pasensya mo. Kasi alam namin, Panginoon, kapag dumating na ang second coming, tapos na ang palatandaan. Ito na yung end. Lord, dalangin ko po ang pagpapasalamat sa aking pamilya, mga material at pisikal na ibinibigay niyo, Panginoon, sa pamilya Dorde, sa mga family niyo, no? Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, sa pananalangin, hindi lang hingi ng tawa, hindi lang hingi ng mga gusto natin. Higit sa lahat, pagpapasalamat. Yan ang sikreto ng malalim na relasyon sa Panginoon. Yung lagi ka nagpapasalamat kahit may pagsubok ka. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa hangin, sa araw, sa kinain, sa bawat tibok ng aming puso. Salamat, Panginoon. Napakarami pong bagay na dapat ipagpasalamat sa inyo. Gayon din po, dinadalangin ko po ang aking kapatid na si Jemar para sa kanyang kalusugan, sa kanyang pamilya, at sa mas matibay pang faith kay God. Gayon din po ang tita ko na yung kanyang aking pinsan nagkaroon po ng operasyon sa kanyang uncle. At sana po'y gumaling na po ito. Amen. At gayon din po ang aking kapatid. Ingatan mo po siya lagi sa paglabas niya. Ilayo niyo po siya sa coronavirus. Ingatan mo siya. Mahal ko po siya. And of course, ang aking mga pamilya, nanay ko, tatay ko, yan. Wala po, naanggang ko. Yung, lalo na po yung ako na hingi ako ng panalangin sa inyo. Lagi akong bigyan ni Lord ng
physical na kalakasan, lalo na ng spiritual na kalakasan. Para everyday habang nabubuhay ako, gamitin niya ako makapag-Facebook Live ng everyday gospel niya. At gayon din po, isasama ko po kayo sa aking panalangin, ang iyong pamilya, ingatan, kayo po ay lalong lumalim ang mga pananampalataya sa Panginoon. Hindi kayo nawawala sa aking panalangin, kahit hindi ko kayo kilala personal. At of course, pinapanalangin ko ang buong mundo, lalo ng Pilipinas. Sana makasurvive tayo sa tulong ng Diyos. Sabi nga sa mabuting balita, magbalik loob tayo sa Panginoon. At nagbabago naman ang isip ang Diyos. Amen. Ang pandemya na ito ay wake-up call lang sa atin. Kasi nakakalimot na tayo sa Diyos. Masyado na tayong busy. Busy tayo sa mundo na iiwanan din naman natin anytime. Wala tayong madadala kundi ang ating sarili sa harap ng Panginoon para tayo husgahan. Kayamanan natin ang Panginoon na dapat nating ingatan. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa kanan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. So, announcement po uli. Yun po, lagi ko po sinasabi, i-share. Pakishare na lang po itong Monday Gospel sa timeline nyo. Bakit? Utos po yun ng Diyos. Ang utos ng Diyos, dapat sundin. Ako naman po, kaya po ako everyday nag-gospel sa tulong ng Panginoon. Sinusunod ko po yung Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. At ang pinakamadali nga po ngayon, yun nga, pindot-pindot lang, masashare mo na. Para naman yung Facebook friends mo, makarinig din. Okay, punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde, nandun po lahat yung mga nakalipas na gospel na pwede nyo i-share. Updated naman po yan. And of course, pasalamat tayo. Kung meron po kayong pagpapasalamat o prayer request, pwede nyo po akong i-private message. Isasama po natin yan sa ating closing prayer. Mabisa po ang pananalangin. Amen? Maniwala po tayo dyan. May himala sa pananalangin. And of course, ayan. Kapag 15 po ng buwan, meron po akong special topic. Yun po yung pinag-aaralan natin, ang Old Testament at New Testament. Last month po, nag-start ako ng Old Testament, yung paglikha o yung creation. Ngayon naman po buwan na to, October, ay doon naman tayo sa New Testament. So, palit-palit lang yan. Para kahit paunti-unti, kahit isang beses lang sa buwan, nahalukat natin yung laman ng Bible. So, ito pong October 16, hindi ako pwede na October 15, October 16, magkakaroon po tayo ng Bible study sa New Testament tungkol sa talaan ng mga angkan na pinagmulan ni Jesucristo at ang pagkapanganak kay Jesucristo. Usually, alauna po yan ng hapon. So, mauna muna yung gospel, tapos mamayang hapon, yun. Yun po, samahan po nyo ako kasi meron din tayong matutunan ng mensahe mula sa Diyos. And of course po, new normal pero new creation o bagong nilalang ang gusto ng Panginoon. At para tayo maging bagong nilalang, kailangan nating magtulungan na i-viral ang mabuting balita. Ito na po talaga yung time na talagang lahat makaalam na. Kasi anytime po, darating talagang Panginoon. Alam mo na, napakabuti na ng Diyos, hindi pa niya ginagawa. Kasi nahabag pa sa atin. Pero anytime po talaga, Jesus will come. Amen. At of course, ayun. So, ibibigay po ni Lord ang October 13, 2020, Tuesday Gospel, 7 o'clock in the morning, Monday to Sunday. Muli po tayo magsama-sama para bigyan ng papuri, magnilay sa salita ng Panginoon. Ito po ang pinakamahalagang oras na magagawa natin sa Diyos. At sana lagi tayong ingatan ng Panginoon. Lagi nating isipin, ano man ang inyong gagawin mo ng magaan sa iyong kalooban. Nawaring hindi ka sa taong naglilingkod, kundi sa Panginoon. To God be the glory.